Magandang araw sa iyo. Magaling na mag-aaral. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa mga namumuno ng ating bansa. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natutukoy ang mga namumuno ng bansa. Pero bago natin simulan ang ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, isulat ang titik ng tamang sagot. Una, siya ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Pangalawa, siya ang maaaring pumalit sa Pangulo kung ito ay namatay o hindi na karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Pangatlo, ito ang ahensya sa ilalim ng sangay ng tagapagpaganap na nangasiwa at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon, maging publiko man o pribadong paaralan. Pang-apat, ito ang sangay ng pamahalaan na binubuo ng 24 na senador, mga kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at ng mga miyembro ng party list ng iba't ibang sektor. At panglima, ito ang ahensyang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng bansa. Kumusta? Ilan ang score mo sa paunang pagsusulit? Kung nakakuha ka ng 4 o 5, binabati kita. At kung mababa naman, huwag mag-alala, paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa ating nakaraang aralin. Panoto, isulat sa loob ng kahon ang mga namumuno sa bawat antas ng pamahalaang lokal. Wow! Ang galing mo! Nasagutan mo ng tama ang gawain. Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating aralin. Ang mga namumuno sa bansa. Ang bawat bansa ay pinamumunuan ng isang leader na siyang nagbibigay ng direksyong politikal at may kontrol sa mga gawain ng kanyang mga miyembro, maging sa mga mamamayan, komunidad at buong estado. Tulad ng nabanggit sa nakaraang aralin, nahahati sa 3 sangay ang pamahalaan ng Pilipinas, ang tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom. May kanya-kanyang saklaw na gawain ang bawat sangay. Magkagayunman, iisa at nagkakaisa sila sa layunin na pagpapaunlad ng bansa at mamamayan nito. Ang sangay na tagapagpaganap ay pinamumunuan ng Pangulo. Siyang pinuno ng pamahalaan, punong kumandir ng sandatahang lakas at kinakatawan niya ang bansa sa iba pang mga bansa sa daigdig. Katulong niya ang pangalawang Pangulo na siya ang maaaring pumalit sa Pangulo kung siya ay namatay o hindi na karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Kasama rin niya ang kanyang mga gabinete. Binubuo ito ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Ang bawat kagawaran ay pinamumunuan ng isang kalihim na katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga pambansang programa at proyekto. Mga ahensya sa ilalim ng sangay ng tagapagpaganap. Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture. Ito ang nangangasiwa sa mga usapin at programa hinggil sa agrikultura ng bansa. Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education. Ito ang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon sa bansa, maging publiko man o pribadong paaralan. Kagawaran ng Paggawa at Empleo
Department of Labor and Employment. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa sa loob o labas man ng bansa. Gayon din ang pagpapatupad ng mabatas sa paggawa. Kagawaran ng Pananalapi, Department of Finance. Ito ang nangasiwa sa mga usaping may kinalaman sa pananalapi ng bansa. Kagawaran ng Katarungan o Department of Justice. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kaugnayan sa hustisya, gaya ng pagkakaloob ng payong legal sa mga usapin sa pamahalaan at pagkakaloob ng parol o ang pansamantala o lubos na paglaya ng isang bilanggo. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas o Department of Foreign Affairs. Lahat ng mga usapin sa ugnayang panlabas ng bansa, maging ang kapakanan ng mga mamayang Pilipino sa labas ng bansa ay pinangangasiwaan ng kagawarang ito. Kagawaran ng Pagawaing Pambayan at Lansangan o Department of Public Works and Highways. Ang pangangasiwa sa mga programang infrastruktura tulad ng mga gusali, daan at tulay ay nasa ilalim ng kagawarang ito. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa o Department of National Defense. Ito ang naatasang manguna sa pangangasiwa at pangangalaga sa seguridad ng bansa. Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Ang ahensyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamayan ng bansa. Kagawaran ng Industriya at Kalakalan, Department of Trade and Industry. Ang mga usapin hinggil sa pagpapaunlad ng kalakalan at industriya ng bansa ay pinamumunuan ng ahensyang ito. Maging ang pagtiyak sa tamang presyo ng mabilihin ay pinangangasiwaan nito. Kagawaran ng Panlipunang Paglilingkod at Pagpapaunlad o Department of Social Welfare and Development. Ang ahensyang ito ang nangangasiwa at nagkakaloob ng iba't ibang serbisyong panlipunan, lalo na sa mga kapuspalad na mamamayan. Kagawaran ng Reformang Pangsakahan o Department of Agrarian Reform. Ipinatutupad ng ahensyang ito ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa mga reformang agraryo. Kagawaran ng Likas na Yaman at Kapaligiran o Department of Environment and Natural Resources. Kabilang sa mga gawain ng ahensyang ito ang pagtiyak na napangangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa. Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan o Department of Interior and Local Government. Ang ahensyang ito ang namamahala sa mga usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan. Kagawaran ng Turismo o Department of Tourism. Ito ang ahensyang nangangasiwa sa mga usapin kaugnay ng turismo o pagpapakilala tungkol sa Pilipinas sa loob at labas man ng bansa. Kagawaran ng Transportasyon o Department of Transportation. Pinagtutuunan ng ahensyang ito ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon sa bansa. Kagawaran ng Enerhiya o Department of Energy. Ito ang kagawaran na nangangasiwa sa tiyak na pagkakaroon ng sapat na tustos ng kuryente sa bansa. Minamatyagan din nito ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Kagawaran ng Budget at Pamamahala o Department of Budget and Management. Ang pamamahala sa tamang panggastos ng pamahalaan, sa kaban nito ang pangunahing gawain ng ahensyang ito. Nababatay ang gawain ito sa batas sa pambansang gastusin ng pamahalaan o ang General Appropriation Act. Sangay na tagapagbatas ay binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. Kalahati sa mga ito ay tuwirang inihalal tuwing ikatlong taon at manunungkulan sa loob ng 6 na taon. Ang Senado ay pinamumunuan ng Pangulo ng Senado. Ang kapulungan ng mga kinatawan ay binubuo naman ng mga kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at ng mga membro ng party list ng iba't ibang sektor.
Maninilbihan sila sa distritong kanilang kinabibilangan sa loob ng 3 taon. Ang mga kinatawan ay pinamumunuan ng isang speaker na inihalal din ng mga kinatawan. Sangay ng tagapaghukom. Ang sangay na tagapaghukom ay pinamumunuan ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman. Binubuo ito ng isang punong maestrado at 14 na katulong na maestrado. Maaring manungkulan ang mga maestrado hanggang sumapit sila sa gulang na 70. Ang Court of Appeals o Sandigan Bayan ay isang espesyal na hukuman para sa mga opisyal ng pamahalaan na may kaso ng korupsyon. Ngayong narinig mo na ang ating aralin, may inihanda akong gawain para sa iyo upang lalong lumawak ang iyong natutunan. Para sa unang gawain, piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas na siyang tinutukoy sa bawat bilang. Una, kinakatawan niya ang bansa sa iba pang mga bansa sa daigdig. Pangalawa, siya ang maaaring pumalit sa Pangulo kung ito ay mamatay o hindi na karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Pangatlo, binubuo ito ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Pang-apat, binubuo ng 24 na senador at mga kinatawan ng mga distrito sa buong bansa. At pang-5, ito ay pinamumunuan ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Para naman sa pangalawang gawain, punan ang chart ng pangalan ng mga kasulukuyang namumuno sa ating bansa. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, binabati kita. Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang sangay ng tagapagpaganap ay pinamumunuan ng Pangulo ng Bansa. Ang sangay ng tagapagbatas ay binubuo ng 2 kapulungan, ang Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang sangay ng tagapaghukom ay kinabibilangan ng isang punong maestrado at 14 na katulong ng mga maestrado. Ang Senado ay pinamumunuan ng Pangulo ng Senado, samantalang ang Speaker naman ang namumuno sa kapulungan ng mga kinatawan. Ang gabinete ay nasa pamamahala ng Pangulo. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.